first love mo siya? Yes, first love ko po siya. First boyfriend ko po. I was in first year high school. Siya po fourth year high school. Maganda po doon yung aming relationship back then. Nagtagal po ng more or less 2 years. Tapos hindi po naging bad yung breakup. Gusto lang po niya mag-concentrate sa med school. So we went our separate ways po. Kanya-kanyang career, kanya-kanyang buhay. So nung about 2 years ago lang po na nag-reconnect po kami. Miss Jessica, nung nagkita ulit po kami, after several months po of talking on social media, tsaka po sa messages, sa phone, para po walang nagbago. Yung feeling po is parang we're back in high school. Hindi po siya nagbago. Ganun pa rin po itsura, ganun pa rin po magsalita. Pati yung character niya, same pa din po. Parang kahapon lang, parang ganun po yung feelings. May times na even after the wedding, nakatulala na lang po kami, tapos sasabihin namin, akalain mo yung tayo pa din pala. Yung who would have known? May ganun pa rin pong moments na paano nangyari kaya yun. So, ang galing po how it was all orchestrated, nang hindi po namin pinilit or pinlano, na everything just fell into place, na yun nga po talagang after over 20 plus years, kami pa rin po pala yung meant for each other at nagkatuluyan po. Oh, but you were lovely in on you. your wedding day. Thank you. Ganda ng wedding gown. Thank you po. Sabi nila para ka raw si Mama Mary. Nakakatuwa kasi, I mean, Mama Mary is beautiful. Hindi naman po yun yung look na gusto naming ma-achieve. Pero yun po yung, I guess, pinaka-common na napansin po ng tao. So, ano po yun? Flattering po siya. Can you share lang with us, Carla, what is it like for you to be in that dark place when your first marriage failed? How bad was it ba? Oh my goodness. It was definitely the darkest, most difficult time of my life. Pero ang lala po kasi talaga ng mga nalaman ko po, na-discover ko po, mga nakita ko. So parang you'd think 7.5 years, enough na po yun para talagang makilala ang isang tao. So ito na, yung cake na. Yes, the cake, the viral. Ano yun? Ano ba nangyari doon, Carla? Sa amin naman po, we don't see it as a coffin or kabaong na para sa amin maganda siya and ang importante, masarap siya at na-share po namin sa mga bisita. Hi, Carla. Thank you. Thank you. Thank you. And congratulations. Thank you. Wow. Thank you very much po. Salamat sa interview na ito. Of course po. First time ko po, actually. Oo nga. Wow, kaya milestone po ito sa akin. Wow. You make it sound so grand. Hindi, totoo naman po kasi, syempre, imagine it's my 17th year in show business. Hindi pa po ako nakapag-KMJS. Kaya sabi ko, it's about time. Kaya tamang-tama din po yung reason. Maganda din po yung timing. Carla Abellana, IKMJS na Yes! Lagi ko po sinasabi yun, IKMJS na yan. Congratulations, Carla. Thank you Kamusta very much ba ang po. bagong kasal? Okay naman po. It's been 2 weeks. Laging po nila sinasabi parang honeymoon stage. So, ganun lang po. Medyo nasa parang on a high pa din po yung feeling kasi bagong magkasal lang po. So, recently lang yung wedding. So, yung happiness po, yung excitement, nandun pa rin po yung adrenaline. So, Cloud9 pa rin. Cloud9, yes. Definitely You're walking on clouds. Yes. Pero ang daming nagulat ha. Ikaw daw ang plot twist ng 2025. Nagulat po silang lahat. Because people were surprised na kinasal correct. ka na lang bigla. Opo, walang kaabog-abog. Yes, wala pong announcement, walang formal na anything. So, medyo plot twist nga po yung aking pagpapakasal. Pero how did you manage to hide all of that from the public? You're a very public personality. Correct po. Siguro kasi po yung aking husband, very private person. So talagang anything involving him, talagang hindi ko naman po pinapublicize. Hindi ko po pinopost yung mukha niya or mga dates namin. Kahit yung wedding planning, wala po akong pinost. Kasi hindi naman bilang, in a way, out of respect na rin po sa kanya. And parang, honestly, sa lahat po ng pinagdaanan ko na very publicized, this time around, sabi ko parang mas gusto kong protektahan po talaga yung hindi madali yung yun in the age of social media, Totoo di ba? Na lahat tayo may cellphone, lahat nakakapag-post. Opo, na kahit hindi tayo mag-post, yung ibang tao, hindi po natin makokontrol kung sila mag-post. So, thankfully, wala naman po gaanong lumabas na mga paparazzi shots or mga blind item na mga ganun pong nakita kami or spotted. But you were lovely in Thank on your you. wedding day. Thank you. Same glam team today.
Ang ganda Thank ng you po. wedding gown. Thank you po. Sabi nila para ka raw si Mama Mary. Yes, yun po yung parang pinaka-common po na, I guess, parang in a way, compliment or comment ng mga viewers, ng public. So, nakakatuwa kasi, I mean, Mama Mary is beautiful. She naman po yun yung look na gusto naming ma-achieve. Pero, yun po yung, I guess, pinaka-common na napansin po ng tao. So, ano po yun? Flattering po siya. Mama Mary. Tell us about your love story. Kwento mo Okay. naman. Yes. Parang ang ganda kasi. Maganda Parang po, maganda siya. First love mo siya? Yes, first love ko po siya. First boyfriend ko po. I was in first year high school. Siya po fourth year high school. So higher batch po siya. We went to the same high school. First love, first boyfriend. Maganda po doon yung aming relationship back then. Nagtagal po ng more or less 2 years. Tapos hindi po naging bad yung breakup. Wala po kaming animosity, wala kaming galit sa isa't isa, wala pong bitterness. Kasi yung aming breakup noon, dahil nag-med school po siya, pumasok po siya ng med school, gusto nilang po niya mag-concentrate sa med school. So, kumbaga, ano po yun, medyo brave po yun sa part niya na kinailangan niyang pumili. So, he chose his studies po. So, syempre ako, very young po, high school, nasaktan po ako doon, but syempre naintindihan ko po yun. And kumbaga, wala pong bad blood. Maayos po kaming naghiwalay back then. Hindi naman po kami nagstay as friends. Hindi naman po kami parang communicate na after. Naging very busy po siya kasi ang med school ay hindi biro. Tapos po hanggang napakatagal po mag-aral ng medicine para maging doktor. So we went our separate ways po, kanya-kanyang career, kanya-kanyang buhay. So nung about 2 years ago lang po na nag-reconnect po kami. So How? yun, na-realize ko po na I still had his number. Same pa rin po yung number. Yung sa akin, nakasave pa rin po yung number ko sa kanya. So, it was about mga Christmas po yun ng 2023 po yata, o 2022, parang ganun po. Bumati lang po siya ng Merry Christmas. Sa social media pa po yun. So, Merry Christmas naman din po ako back. And then, after siguro mga a month and a half po na mas naging madalas na po yung pag-message namin on social media. Nagkamustahan po kami, yung ganun-ganun. Tapos, ang dami ko pong natutunan about yung mga pinagdaanan po niya. Of course, sa work niya, his career as a doctor, pati na rin po yung past relationships niya. So, naging parang similar po kami ng mga pinagdaanan in terms of yung kanyang mga relationships na hindi rin po ganun naging maganda. Long-term po yung relationship, tapos nasira, uwi rin po sa wala. So, parang may similarity po Parallel kami. lives. Parang parallel lives po, parang very similar. He came from a very long previous relationship, tapos hindi po maganda, nagtagal po. Ang kinaibahan lang po sa akin, nauwi po sa kasal yun, yung kanya po hanggang engagement po. So sa kanila, they called off their engagement. Ako naman po, kinasal po ako. So yun lang po yung kaibahan doon. But both were long-term, both ended abruptly. And then, after a while, yun nga po, na-realize namin we still had each other's numbers. So, sa phone na po kami nagme-message po, sa text na po. Subconscious siguro yun, no? Subconscious. At least yung Ang telephone galing. numbers, hindi Yes, nyo hindi po winala. nag-iba. Nakasave pa rin po. So, hindi naman po na nag-keep in touch kami through the years. We didn't naman po out of the blue na lang, bigla lang po. I guess nag-try siya. Nilakasan niya po yung loob niya na mag-message ng Merry Christmas, yung ganun po. So, yun na, the rest is history. Oh, wow. Beautiful history, Yes, beautiful love story. Sabi ko nga po, favorite na love story ko po. Parang pang movie po talaga or pang So, ano, show. parang first love never First dies? love. Ay, depende naman din po siguro. Pero I guess yung sa amin po, in a way, nag-work kasi hindi po naging pangit or hindi maganda yung paghiwalay namin. We were still in good terms. Pag sinabing yung first love ba nila, gugustuhin ba nilang balikan or sasabihin po nila, ayaw po nila. Kasi hindi naman po lahat maganda yung experience sa first love nila. Pero yung sa amin po maganda, it was beautiful. Natanong mo ba siya? Kasi para kanyang binalikan. Bakit all this time? Diba? Yes, sinabi naman po niya yan. Of course, naman po, hindi naman po porket we ended up together after over 20 years, hindi po siya nagmahal ng iba or hinintay niya po ako. I mean, you've been through several relationships after yung aming high school relationship po.
Tapos parang ang hindi po maganda na, so paano lahat ng previous relationships, parang minahal mo ba talaga sila? Of course, he loved naman truly, deeply, yung ganyan po. Pero nung nag-reconnect po kami, about 2 years ago, iba po daw yung feeling na parang he felt that it was the one na po. Kumbaga, better yung timing, better yung circumstances, mas naramdaman niya po na parang mas mag-work. Nagkaroon lang po siya ng mas malakas na loob po para i-pursue yung aming relationship. Sayang hindi siya nagpa-interview sa Oo nga atin, po, kasi no? hindi po talaga showbiz yun. Miss Jessica, kahit nga po Hollywood, wala siyang alam ng mga celebrities, wala po siyang alam ng mga artists. I think ang last po niyang napanood na show Batibot, yung mga ganyan. Ay, hindi po nanonood ng TV yun. Hindi po siya updated. May ganun tao. May ganun pong tao. Kasi ang dami ko pong kilalang doktor kahit pa paano. Social media. Oo, alam nila. Follow naman po sila sa akin. Ito wala po talaga. Parang natulog po sa ilalim ng bato yata for more than 2 decades. Wala po talagang alam. Kaya medyo hirap din po ako minsan na, si ganito yan, si ganyan yan. She's also an actress, yung mga ganyan. So, nung nag-uusap na kayo, nung nag-reconnect kayo, how did you discuss itong inyong mga, lalo na yung nangyari sa'yo? Yes. How did you discuss it with him? May I ask if okay lang? Opo, okay lang po. It took some time bago po ako nakapag-open up sa kanya kung ano pong nangyari. Hindi naman din po siya yung very curious or gusto po kaagad alamin kung anong nangyari. Hinayaan niya lang po ako na kung kailan ko po gustong i-discuss sa kanya or banggitin sa kanya. So mga months po yun, mga months before po ako nakapag-open up po talaga. Kasi coming from, a very difficult experience po sa previous relationship ko. Guarded na po ako Nag-build ako ng walls po talaga na very, na po ako na hindi na po ako trusting, medyo doubtful na po ako sa mga tao kung ano man ang intention nila or what. Siyempre, very private po yun, very personal po yung mga pinagdaanan ko. So it took a few months bago po ako talagang nakapag-open up, bago po ako naging comfortable na sabihin sa kanya, this is what happened, ito yung ito yung mga siguro yung news na umabot sa'yo, but ito yung totoong nangyari, ganito, ganyan, this is what I went through. So, po siya, listener po siya, hindi siya yung matanong. He allows you lang po to just open up and kumbaga, sige lang, buhos mo lang kung ano man. So you had trust issues? I had definitely had trust issues po. Hindi lang po actually lahat po hindi lang po sa lalaki or what. Pero very guarded po ako. Iniiwasan ko pong mapag-usapan yung pinagdaanan ko. Na-experience ko rin po kasi na kahit sa family lang or within my closest circle lang po ako nag-open up, umaabot pa din po kung kani-kanino. Tapos syempre na-distort po yung mga kwento or hindi nagagamit po sa hindi magandang paraan. So lalo po akong naging mas doubtful, mas namimili na po ako ng pagsasabihan. So this is the guy who made you trust again? Again. Anong nakita mo sa kanya? Para nagtiwala ka ulit at maniwala ka ulit. Miss Jessica, nung nagkita ulit po kami, after several months po of talking on social media, tsaka po sa messages, sa phone, para po walang nagbago. Yung feeling po is parang we're back in high school. Hindi po siya nagbago. Ganun pa rin po itsura, ganun pa rin po magsalita. Pati yung character niya, same pa din po. So para po kaming hindi matagal na hindi nagkita. Parang kahapon lang, parang ganun po yung feeling. So instantly, naging comfortable po ako around him. Medyo nanibago lang po ako kasi ang formal po niya bilang doktor, parang ganun po. Syempre back in high school, hindi naman po mas playful po tayo noon. Ngayon po parang very formal po siya. So medyo pa po ako noong una na parang tatratuhin ko ba siya ng parang friend or parang bilang doktor? Medyo nangapapa po ako in that sense. Pero it's as if no time passed. We were very comfortable with each other. Sasabihin ko sana, good strategy yun on his part. Kung strategy niya yun. Kung strategy po yun. I mean, who doesn't wanna go back to high school, Yes, di ba? of course. Lahat tayo, we have very fond memories of high school. And it brings back a lot of good memories and feelings. So, yung mga nangangarap mag-reconnect dyan, bring back the good old days of From high school. It worked with Carla. Yes. And I'm sure it
it doesn't work naman po with everyone, Yeah, di ba? Pero yeah. maganda nga pong yung ganun nababalikan po yung good memories. Carla, pa-share naman daw ng mga kilig moments nyo. Yung high school, kasi dahil first year high school po, ako fourth year high school siya. So he's 3 years my senior po. Honestly, medyo awkward pa po nung time na yun kasi I was only 14. Mga ganyan po 14, 15. Early bloomer ka. Medyo early bloomer. Pero at least high school na po. Importante. Medyo ano pa po ako, dahil first relationship po yun, first boyfriend, awkward pa po ako. Ultimo sa mga holding hands, mga ganyan po na. Pero mabait naman po siya, thankfully. Hindi naman din po siya yung namimilit or anything. Siguro mga memorable moments po from high school was yung unang-una po naming parang lumabas dahil fourth year high school po siya, meron po silang graduation ball. So, in-invite niya po ako doon to be his date. So, na-experience ko naman po yun yung mga first date, mga bigay ng flowers, ng chocolates, mga ganun po na parang hindi ko na nga po alam kung ginagawa pa rin po ngayon. So, hindi ko po makakalimutan yung mga ganong moments. So isn't it very nice na you get to Yes. to go back to all of those memories Totoo po yan. with the same guy, With the same person. And you ended up with him. And we ended up together po. Totoo po yan. Masarap po siyang balik-balikan. Tapos, pareho po kami na hindi talaga ever na-imagine or in-expect na possible pa rin po pala yun na ito nga po, kami pa rin po ang nagkatuluyan in the end. May times na even after the wedding, nakatulala na lang po kami, tapos sasabihin namin, akalain mo yung tayo pa din pala, yung who would have known. May ganun pa rin pong moments na paano Uh-huh. nangyari kaya yun. So, ang galing po how it was all orchestrated, nang hindi po namin pinilit or pinlano, na everything just fell into place, na yun nga po talagang after over 20 plus years, kami pa rin po pala yung meant for each other at nagkatuluyan po. Ano kaya yun? Fate? Tadhana? Yes, definitely po. Kumbaga, it's a type of love story na hindi po pinipilit. Parang si God lang po yung nakapag-orchestrate niya, nakapag-plano po ng lahat. Yung timing, tama. Yung tao, tama. So, wala po kaming pinilit, wala po kaming pinigilan. Siya lang po talaga yung makakabuo ng ganong kwento. Pero you told Boy Abunda na after your divorce, Apo. you don't see yourself Yes. getting married again. At Again, nagbago opo. yung pananaw mo Opo, nagbago po sa yun. marriage. Nagbago po yun. Oho. Hindi naman po dahil because of my husband now, no, because of Reg. Hindi naman po dahil siya po talaga yung nagpabago. But because ano na rin po yan, maraming factors involved like time, syempre healing, part of healing na rin po yun. And I remember saying that po at the time na I was still very vulnerable, medyo hindi pa rin po 100% okay. So, hindi naman din po biro yung pinagdaanan ko noon. Talagang yun yung at that time, paniniwala ko po talaga na okay na po ako kahit hindi na po ako magpakasal ulit. I don't see myself anymore. But with Reg, definitely, nakatulong po yun na talagang, okay, so pwede mong bigyan yung sarili mo ng second chance. You can love again, you can open your heart again, and even consider getting married po again. So, hindi lang po siya ang reason, pero definitely, nakatulong po definitely. Can you share lang with Apo. us, Carla, what is it like for you to be in that dark place when your first marriage failed? Oh my gosh. How did you get out of that Oh hole? my goodness, napakahirap po nun. Sorry to have to okay lang po yun. ask you to go back. To go back. Para balikan mo pa yung madilim na yugtong Opo, yun. okay lang Pero po yun. I just want siguro na yung people who are similarly situated can be inspired kung paano mo nagawa. Honestly, hindi ko po alam kung paano ko siya nagawa. But of course, looking back, ang dami pong kinailangan gawin talaga. Number one is family. Kailangan kakapit ka po talaga sa family kasi sino pa po ang, di ba, kumbaga, sino pa po ang magka-catch sa inyo? Sino pa pong sasalo sa inyo kundi family? So definitely yung support po ng family, pati po yung barkada ko kasi yung aking barkada ko po from grade school or even kinder, sila pa rin po same barkada. So sa kanila po ako kumapit, kumuha How ng bad lakas. was it ba? Oh my goodness. It was definitely the darkest, most difficult time of my life. Tapos hindi po nakatulong na it's so publicized. Kasi ang hirap na nga po nang may pinagdadaanan kayong ganun ka-sensitive, ka-personal, kasama, or kalala. Ang mas hindi po talaga nakatulong na, of course, public figure po ako. I'm an actress, kahit na ayoko po sanang ilabas yung mga detalye, talagang lumalabas po yung mga detalye. So,
ang dami pong mga frustrations, ang dami pong mga nahihila po ako from, one side to another. Parang as much as you want to keep it private, unfortunately, pareho po kaming celebrity. So talagang people blow up, whatever information they get. So talagang yun po yung pinakamahirap po na pinagdaanan ko talaga sa buong buhay ko po. Kasi ang nung first marriage Opo, mo, 7 weeks lang po yun. Kaya 5 weeks na lang ngayon, mabibit ko na po. Nakaka 2 weeks na po kami. 5 weeks na lang nabit ko na po yung record. Sabi ko nga po, dinaig ko si Kim Kardashian po yata na parang more than mabuti you can mas mabilis pa po yung akin. Mabuti na pagtatawanan mo na mabuti lang. na lang po na pagtatawanan ko na po siya ngayon. Of course, pag binabalikan, painful pa rin naman po siya, but at least I'm able to more comfortably talk about Hindi it. naman yun whirlwind, di ba? Yung hindi po. una. Hindi po, hindi bakit po. parang ang bilis naman nawala? Yun nga po, kasi hindi po siguro na-realize din ng mga tao dahil hindi po nila alam yung mga detalye kung ano po talaga yung mga nangyari. Pero ang lala po kasi talaga ng mga nalaman ko po, na-discover ko po, mga nakita ko. So parang you'd think 7.5 years, enough na po yun para talagang makilala ang isang tao. Pero may times po talaga na siguro iba yung the way we saw them, or once you're in a relationship, iba po yung nararamdaman nyo. Marami po kayong hindi nakikita because you're in love with the person, yung mga ganun po, may mga false beliefs po kayo, yung mga second chances, mga ganun po, forgiveness. So hindi pala, in your case, hindi totoo na the longer you know hindi po the totoo person, yun. Yes. you have more chances of succeeding when you become man and That's wife. true. Hindi po siya applicable, depende pa rin po talagang Pero parang, ang hirap. parang may number 7 na nagpi-play, no? Oh. 7 years together. Tapos then 7 weeks. Opo, correct po. Parang Kasi sa ibang tao, lucky number yung ang 7 po. Parang sa akin po medyo nag-uulit-ulit nga po yung 7. Kasi hindi lang po yun eh. We got married 7 months after namin i-announce yung engagement. So medyo po. Oo. Tapos 7 months before the wedding, medyo nagiging hindi po kami okay. Even while planning the wedding, medyo nagkaroon po kami ng mga hindi pagkakaintindihan, mga arguments pa po. So parang 7, yung pattern po na 7. Hindi ko alam bakit, pero naulit-ulit ano po pala siya. yung biggest lesson, Carla? Oh my goodness. In life. Parang na you had a long dating Yes. history, Yeah, and po. then maayos naman lahat, Yeah, and po, then correct. biglang nag-crumble na lang ng ganun-ganun. What's Opo, the biggest biggest lesson that you lesson? can share? Siguro po is, of course, there's no problem in loving another person, trusting another person, paniniwalaan niyo yung tao. You, of course, will not be okay all the time, pero forgiveness, of course, part po yan. Ang dami pong mga factors talaga para alagaan ang isang relationship. Pero I guess, isa sa lessons po is pag may mga red flags po talaga, huwag isasantabi, huwag po i-brush off or swept under the rug. Talagang may mga signs na po, so huwag pong, kumbaga, huwag silang hindi papansinin. Parang pay attention pa po more sa mga red flags. Of course, wala namang pong tao na perfect. Unfortunately, back then, hindi ko po alam, hindi po ako aware na red flag po sila. Kasi para sa akin, normal po, parang gano'n na siguro, dahil hindi perfect yung tao, nagagawa niya ito or nasasabi niya yun. Pero may mga red flags pala pong tinatawag na talagang, in a way, signs na po talaga na hindi maganda. Ang tao, pag hindi po willing magbago, wala rin po tayong magagawa. Kumbaga, pwede natin subukan, natulungan sila, pero if they don't see anything wrong, yung mga ganun po, mahirap kung lagi po natin na pinipilit lang, na hindi na pala po dapat pinatagal yung relationship. But of course, gusto po natin protektahan yung relationship, gusto nating patagalin, protektahan. Hindi na po pala talaga dapat ipilit. I think tama ba yung pag-intindi ko, Carla, na pagdating sa pag-ibig pala, di ba? Ang pag-ibig pala, it cannot reform
a person's core character. Yes, Ganun ba yun? in a way. Or Oo. kung maka-reform man po siya, it has to come from the person po talaga. Kasi honestly, kapag nagmahal naman po tayo, sinasabi natin, pag mahal niyo yung tao, bibigay niyo yung best self niyo. Kung para sa ikabubuti, babaguhin niyo yung sarili niyo. Mga ganun. So parang choice po din siya in a way. It doesn't work that way pala. Yes. Kasi di ba marami sa atin hopeless romantic. Hopeless para romantic. Bang Yes. makuha mo lang yung pag-ibig na para siyang prize to be won. Yes. Hindi pala. Kasi Opo. love is not that powerful to change a person's core. That's true. Hindi po enough. Kung may flaw or lapse talaga yung tao sa core niya, Opo. hindi yun basta-basta nababago ng pag-ibig. Tama ba yung hindi pag-intindi ko? po. Totoo, tama po yun. And of course, love is not enough. Yung mga ganung bagay, laging choice yan. And kapag hindi po talaga tama na, wag na pong ipipilit. Kasi ako okay, forgiving. Ang end goal ko po, of course, is eventually marriage. Hopefully, syempre, hindi naman po natin patatagalin yung relationship ng ganong katagal kung wala po kaming desire na napakasalan po yung isa't isa. So, may times po talaga na hindi na po tama yung relationship. Whether for the both of you or sa isang tao, ganun po. Pero sabihin love is nila, not enough. pero sasabihin nila, si Carla, swerte yan kasi nakapag-divorce. Yes, opo. Kaso dito sa Pilipinas, walang divorce. Sabi po nila, swerte. The fact na may divorce po, hindi po swerte yun. In the first place, it's not a good thing. Divorce is not a good thing. Or separation, whether annulment po yan or legal separation, hindi po talaga maganda yun. Pero yun nga po because he is US citizen also, may option po siyang ganon na yun po yung mas pinili po niya na mag-file po ng divorce abroad, which I found out later on po na applicable naman po, kumbaga we have a law na it applies pa rin po kung may foreign decree of divorce. Hindi ko po alam yun, hindi po ako aware that time na meron po palang ganong So legally option. speaking, for you, Yes. kasi Filipino citizen Opo. ka, anong classification sa'yo? Ano po? Divorcee? Divorced po. Yes. Talaga? Opo, May ganon? meron po tayong batas na kailangan pong i-recognize ng Philippine law yung foreign decree of divorce po. Kahit na, let's say, one of the spouses is a Filipino citizen. Kumbaga, in a way, obliged po yung ating batas na i-recognize po yun. So, hindi ko nga din po alam yun na may ganun po pala. We don't have to go through the process of, let's say, an annulment. I-recognize po ng Philippine court, ng local court po natin dito, yung foreign decree of divorce. So, divorce po yung aking parang in a way civil status or marital status or yung kumbaga yung aming marriage certificate po, kahit divorce. Kahit na dito kayo sa Pilipinas ikinasal, Opo, yes. at kahit Filipino citizen ka, yes. kung yung spouse, yung ex-spouse is an American citizen, Opo. you will still be considered divorced. Divorced po. And kahit then, hindi kayo nagpunta sa Amerika. Opo, kahit hindi po kami to have, kinasal doon. the proceedings. Opo. Sa Amerika, medyo tricky situation yung divorce. Kasi because of the alimony. Correct po. Yung Lalo mga na when hatian- children are hatian, involved, oo. pati Sa inyo, custody. wala. Wala naman po. Walang ganon. Wala pong ganon. Hindi po Okay. siya na-apply. It's really more of yung changing lang of the status dito po. Bawal na po ako magpakasal sa simbahan. Siyempre po kasi para kailangan annulment po yun eh. Yun lang po ang nire-recognize ng Of course, wala naman pong divorce sa Pilipinas. So, bawal na po, kumbaga, sa Catholic faith, sa Catholic Church, bawal na po. So, civilly na lang po. At least, pwede pong mag-remarry. Sa law na lang po. So batas. yung wedding mo kay Opo. Dr. Reg Yes. was not What's in the not in Catholic church? faith? Opo, Oo. hindi po siya sa simbahan. So it's civil rights Civil, yun. opo. Okay. Correct po. So paano yun? Wala kang balak to have a church wedding? Wala na po, okay naman po yun. Hindi naman nabawasan yung romantic angle? Ay, di Or po, not at all because it was set in a beautiful garden. Parang simbahan po din po talaga, nasa altar po kayo. So kahit hindi po siya physically sa loob ng simbahan, meaningful pa rin po yung ceremony. At saka sabi mo, na-experience mo naman Opo, na okay yun. na po yun. Nakota na po tayo doon. Na-experience ko na po yan, okay na po. Tsaka sa trabaho ko po, ilang beses na po ako kinasal sa simbahan. Iba-ibang role, iba-ibang Oo nga, no? drama at concept or kwento ng So, ang daming beses ko na po na-experience mag-wedding gown, mag-walk sa aisle. Hindi na nga po mabilang sa dami ng beses po. You make the wedding sound so unromantic.
Pero they say, kasi parang, ikaw bilang artista, ang dami mo ng beses na experience yan, mag-wedding gown, whether for film or TV or pictorial. Paano magiging different yung actual? Iba pa rin po yung actual talaga kasi of course, alam nyo po and completely aware kayo na, ay, ito totoo na ito. Hindi na kayo artista, walang cameras, hindi ito take. Hindi ito ilalabas sa prime time or sa hapon or what. So, alam naman po, aware naman po yung buong katawan na if it's the real deal na po talaga. So, iba pa rin po yung experience ng actual. And iba po yung experience nung kasal ko ngayon na talagang ang laki po ng difference na, of course, a wedding is beautiful. Back then, I thought that was the one already. Wala naman po nag-iisip, pang ilang kasal ko kaya ito. Wala naman po nag-iisip ng ganun. Pero iba po yung saya talaga ng, alam nyo, oh my gosh, this is the real deal. Ito, alam mong, it will not fail. Parang mas sure na po kayo. Iba yung feeling po. How is Dr. Reg different? Oh my gosh, napaka-different po. Being a private person, that helps a lot. Kasi ang hirap po, I'm sure, you know, any showbiz couple would agree na mahirap po talaga pag you're both in the industry. Sabi po nila, mas mag-work yung relationship that way kasi mas naiintindihan niyo po yung work ng isa't isa. But then again, wala po talagang privacy kapag ganun po, ang hirap po. But with Reg po, he is a very private person. Minsan nga po, sinasabi ko, better pa nga na hindi mo alam or wala ka gaanong alam about my industry, my field of work. Although mas mahirap mag-explain po sa kanya, yung how we work, mga ganong bagay po. Mas gusto ko po yung ganon na lang para when it comes to him, our relationship, talagang no work involved po. Talagang it's just our relationship, our love, yung ganon lang po. But what I know of doctors, Carla, is they end up marrying each other. Di ba? Maraming Doctors and doktor doctors din na yung mag-aasawa po. Kasi sila lang Totoo daw po nagkakaintindihan. The long hours, Totoo po. the devotion to study, Opo. yung mga ganon. Eh, in With your Reg case, po, in our case, parang never po siya nag-date ng another doctor or nurse or kung ano man po sa medicine, sa field po nila. Kasi parang, in a way for him, parang nami-mix po yung work and yung personal. So, parang siguro, sa kanya po, in his opinion, na parang mas hindi po mag-work, parang hindi po kasi ideal. sa showbiz, di ba? Sabi nila, pag pareho kayo nasa showbiz, yun ang hindi maganda. Kasi pareho kayong nasa limelight, Totoo. bibihira daw yung naglalast in marriage pareho, yung mga ganun. Eh, kay Doc Reg, iba. They end up with each other, mga doktor, mga di ba? doktor. So parang, this is a whole new formula. Yes. Although meron naman din po na married to mga artista doctors na kapangasawa ng doktor, hindi lang naman ikaw yung first, di ba? Pero kumbaga, iba yung template nyo. Iba po, iba yung template. Iba po yung takbo ng buhay, iba po yung lifestyle. Talagang nabibitawan ko po yung trabaho ko when I'm with him. Wala pong hindi po ako gaano nakakapagkwento. Not that hindi maganda po na hindi nakakapagkwento, pero at least nasi-separate ko po talaga yung trabaho. Na pag kaming dalawa lang po, about ourselves lang po, personal life. Carla, pag ngayon na nag-uusap tayo, and I think the few times that I've bumped into you, lagi kang this parang ray of sunshine. Oh, wow! Baka sa ayos lang po, Miss Jessica. Wow, buti nila magagaling ang mga glam team. Hindi, lagi kang sunshiny. Ganon ka talaga? Ganon po talaga ako. But of course, aminin naman din po natin, we're not always okay. Thankfully naman po, ako po yung type na kahit may pinagdadaanan or hindi po okay, nagagawa ko pa rin pong let's say, magpakita sa trabaho, maging maayos pa rin po yung aking work, very professional pa rin po. Kasi naisasantabi ko po yung aking mga personal, kumbaga, hindi ko po dinadala sa trabaho kung ano man po yung problema sa bahay or whatever. Marunong kang mag-compartmentalize. Parang ganun po, mag-compartmentalize. Yes. Hindi din po ako, although sabi nila madali po akong basahin, at least kahit papaano I consider it a skill na kahit ano pa man yung mabigat na dala-dala or pinagdadaanan, kaya ko pa rin pong
magpakita sa work na nakangiti, na parang wala pong pinagdadaanan. So, ano naman po, professional in that way po. Kaya But naman. it takes some skill, ha? It does po, kaya proud po ako, parang talent ko po siya. Kasi ang mga artista, alam ko maraming darkness din yan eh. Yes, of Diba? course, kasi tao lang naman din. Ang dami pong pinagdaan-daan. At saka yung puhunan nyo, yung darkness, yes. yung mga hugot, yung mga bubog, diba? Emotions po. In your Totoo case, hindi mahalata. It doesn't show. Pwede na lang po kung talagang puyat, ay magana po yung mata, mga ganun na lang po, more on physical. But at least yung attitude-wise, yung ganyan po, professionalism, hindi naman po gaanong obvious. Magaling ka siguro magdala ng Magaling po ako problema. magdala, opo. Ano susi? Pero pagdating sa bahay, iyak. Pinanood kasi kita dun sa My Husband's Lover. yes po. Ang galing mo dun, ah. Ang 2013 galing po mo yun. dun. Thank you po. Kasi di ba when the camera is closing in on your for the face, face. and it's a beautiful face. Thank you po. Pero kitang-kita yung nuances ng Opo. emotions. I guess ano ko po yun eh. It's a skill It's a ba? beautiful Or show it's a po gift? kasi talaga. Hindi naman po, I wouldn't say it's a gift po, pero it works better kapag alam nyo the script is so well written. Parang ayaw nyo pong sirain or ayaw nyo mabigo yung viewers. So talagang, syempre, ibibigay nyo yung best ninyo. And I have to admit na with My Husband's Lover, doon ko po mas na-explore pa po yung, in a way, parang technique na hindi kailangan maging loud or big movements to portray a certain emotion, na kaya naman na sa mata lang or very little nuances lang po. So, mas na-explore ko po siya doon. And I saw how it worked naman po. Thankfully, effective naman po yung naging portrayal sa My Husband's Lover. Yeah, there's this big scene Oh. nung na-discover mo na Okay. that your husband has a Opo, lover, a lover diba? na, And then the another man. lipstick falls to the ground. Tsaka bag Di po. mo, tanda-tanda ko pa, di ba? Nahulog yung bag mo, Yes. lumabas yung lipstick. Parang yes. napaka-symbolic and Opo. everything. Mas mahirap po yun, yung talagang confined lang po, yung hindi po nagwawala, pero sa loob po yung nagwawala na yung emotions. Mahirap po yun. Pero, Ang galing nung eksena Pero ang yun. ganda po, mas maganda po Ang yung... galing nung acting mo kasi Oh, doon. thank you po. So what's in store for you in 2026? Yes. Sana po may show na po ako. Ready na po ako magtrabaho ulit. Waiting pa rin po for my next show. Of course, hindi naman po matatapos ang 2026 ng walang new project. I'm looking forward na po kung ano man po yun. Right now, ito po, medyo downtime. So focusing on the marriage, tapos so mas ano lang po muna, pahinga po muna and focus sa ganyan po sa aking bagong role as a wife. Sorry ha, kasi Okay lang it's po. a very Filipino tactless thing to ask about, 'di ba? But I heard, tama ba, Apo. that you had your eggs Oh, frozen? yes po, I did po last year, around mga summer po yun last year kasi of course, that time, di pa naman po ako ikakasal pa. I wasn't engaged yet. So, medyo late na nga po yun kung tutusin kasi 38 na po ako noon eh. So, kung nalaman ko lang po ng mas maaga yung ganung process, yung ganung option po, I would have done it much earlier po. But around yun nga po, last year, I went to a very reputable clinic naman po who offers yung ganyang egg retrieval and freezing. So, nagawa ko po yun. Hindi po ganun kaganda yung nakuhang eggs from me, na egg cells po. So, looking forward po ako na mag-try po ulit, na magpa-harvest po ulit ng eggs. So, depende po eh. Mahirap na process po siya kasi hindi siya yung pupunta ka, ite-test ka, they, get your eggs, tapos na. So, it really depends on how your body responds po. Mabuti Ang hirap po nun. Mabuti you're talking about it very opo. openly. Openly, I encourage it nga po. Alam mo naman ng mga tao, di ba, medyo maraming sensitive. judgmental, Apo. maraming mapanghusga, and we're still very conservative as a Yes, society. correct. Maraming sarado ang pag-iisip. faith, ang Catholic faith nila. Buti you can discuss this issue Kasi may openly. option naman po, may ganung option. Why did you decide on that? Kasi I'm getting older na po, malapit na po ako mag-40. So, of course, pangarap ko po magkaroon ng sarili kong mga anak.
May biological clock nga po tayong tinatawag sa mga kababaihan. So gusto ko lang po na habang kaya pa po, habang able pa po, and may time pa po, no, may chance, magawa ko na po siya para kapag gusto ko na po or ready na po akong magkaroon ng baby, meron po akong ganung option na possible po na magkaroon pa rin po ng baby kahit later on na lang po in life. So may option po na ganun. If I knew about that option earlier, ginawa ko po siya ng earlier, kung kailan, of course, younger, mas maganda po yung kondisyon ng katawan. Medyo late ko na po siya nalalaman at nagawa. So okay lang po. Hanggat kaya pa naman po, we will give it a go po. Yung mga mapanghusga. Would you like to address them? Opo, hindi yung na mga judgmental kumbaga, dyan. wala naman pong problema. Siyempre, kung Catholic po tayo, yung faith po natin, di ba, we believe in the traditional, dapat kasal kayo, pag magkakababy kayo. But hindi po siya, it's not the case for everybody kasi marami po ang hirap talaga mag-conceive. Marami po ang mas career pa po ang pinipili kaysa yung kanilang married life or relationship. So may option po na gano'n na kung gusto niyo mag-focus muna sa career, walang problema. You can still have a child pag gusto niyo na po. Kumbaga calling the shots, kumbaga sa timing po in a way. But it's good kasi andyan naman ang science. It's not replacing our Catholic faith naman, but it's just giving us another option po na it's giving hope to a lot of women, a lot of married couples na whether hindi po sila mabuntis or what, hirap po silang magbuntis. May option po na ganyan na at least sa science, meron pong procedure na pwede naman po makatulong. Na mabigyan pa rin po kayo ng dream nyo of having children. Did you go through a phase na, Lord, naman, dito mo rin naman pala ako dadalhin. Sayang naman po lahat ng pinagdaanan. Sana hindi mo na lang ako, sana hindi na lang ako nadapa. May mga ganyan ba? Yes, definitely meron pong ganun. But of course, looking back, kumbaga yung faith ko kay Lord na parang, okay, kinilangan ko po talaga lahat pagdaanan yun. Kahit siya naman po in His life, on His, His own story, kanyang previous relationships and all that, lahat po na pinagdaanan sa buhay. Parang, okay, so lahat yon nangyari at kinailangan po namin pagdaanan on our own separately para makaabot po kami dito. So part po yun ng divine plan ni Lord and part po yun ng kinailangan po namin ma-experience talaga to get to where we are today. Kung may binago po tayo doon, di ba, may iniba po tayo doon, baka hindi po ganito yung kalabasan in the end. Parang you don't say na the Lord could have just given you a fairy tale outright. No, hindi pero po. fairy tale din pala. Fairy tale din po pala. Kumbaga, in a way, it's proof of how God is faithful, na hindi kanya po pababayaan, na porket marami pong mga hindi magandang nangyari, hanggang doon na lang po yun. Kumbaga, there's always something better na hindi man po natin na-expect or even way better than what we expect. So, in a way, parang testament po siya, proof na siya na hindi ka po pababayaan ni Lord, na hindi ganyan mag-i-end yung story mo. So, there's always the rainbow, yung ganyan, at the end of the, or the light at the end of the tunnel. So, how do you see yourself now? Stronger? Yes, ganun ba? definitely stronger po, wiser. So, ito na, yung cake na. Yes, the cake, the viral. Ano yun? Ano ba nangyari doon, Carla? Yung wedding cake po, kasi we really didn't want a conventional yung ilang tiers po, o layers ng cake. So, gusto namin yung edible po talaga, makakain ng lahat ng bisita, ma-share po namin sa guests. So, naisip po namin na, maganda po yung nakikita namin na nauuso po ngayon abroad na isang flat lang po siyang pahaba na cake na hindi siya yung pataas, tas fully edible po siya. So, nagustuhan po namin yung idea na yun. Tapos yung simple lang, hindi siya colorful, hindi siya bongga or engrande. Iyon po yung pag-desisyon na namin with the cake supplier po, the wedding cake supplier, na sige, tas sa gitna nakalagay lang just married, yung mga ganyan lang. So, hindi po lahat na-appreciate yun. Siyempre, iba po yung nakita nila dun sa cake, kabao nga daw po, or coffin cake because of the flowers or yung parang icing sa gilid na hindi naman din po namin nakita. Siguro ngayon, kung ipo-point out po siya, pwede nga naman po, di ba, na you cannot unsee. Oo nga naman po pwede. Pero hindi po siguro alam ng lahat or hindi po aware ang lahat na it's a style. It's a style of a wedding cake na kung tutuusin, uso po ngayon abroad.
ang dami na pong ganun ang preference po pagdating sa wedding cake, yung flat lang po na slab cake nga lang po ang tinatawag nila. So, sa amin naman po, we don't see it as a coffin or kabaong na para sa amin maganda siya and ang importante masarap siya at na-share po namin sa mga bisita. So, hindi naman po sa in-expect namin na magiging ganun po siya na parang controversial or viral. Pero in a way, parang okay, sige, napansin nila that way, but okay lang, as long as kami, happy kami about it. Yun lang yung importante po. Ang sa akin lang naman, people will always have something to say. Okay lang yung mga bashers, hindi nila naiintindihan yun. As long as ikaw, preference mo yon, happy ka dun sa kalabasan, hindi mo naman siya nakikita that way. At the end of the day, sabi ko nga po, happy kami. Na-enjoy ng mga bisita po yung cake. So, wala po sa amin yung mga bashing-bashing, mga controversial, mga opinions and comments na gano'n. Kasi kami, masaya po kami. At nakain po namin siya, masarap siya. So, yun ang po yung importante. Yun ang pinaka-importante doon. Masarap yung cake. Opo, masarap yung cake. So, let them have their cake and eat it too. Carla, speaking of cake, sakyan natin yung sige po, yung controversial cake na po, sakyan natin cake. yung interest na yan sa mga cake. Meron kaming konting sige po. game. Okay, ito. Meron tayong pag-game po sa cake. At meron tayong achievement notes. Okay, so Sige kuha po. daw tayo ng 3. Okay. And then we write down the things that we're thankful for. Okay, sige Tapos po, 3. tutusok natin to sa cake. Sa cake na Okay, controversial. okay. So, at